Isa. Kaya kami naririto, Panginoon, sa kapangyarihan mo, presensya mo na aming nararanasan. Uli kami, Panginoon, nagkakaisa sa iglesia ito na itinatag mo upang pagpatuloy na mag-aral ng iyong salita. Basbasan mo na, Lord, ang tema na ito na committed to God ng sa ganun, Lord, ito po ay mapangyari at makita sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo lang ako ayon sa iyong kalooban na may tunay na kapangyarihan, karunungan, upang mga salita na lumalabas sa aking bibig ay kagalakan pagpapala sa buhay ng bawat isa. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Kaya sa umagang ito po yung ating pag-aralan, mga minamahal, committed to God. So, napaka-importante na ang timang ito ay talagang makita sa buhay ng bawat isa. Ano ba yung committed? Sabi dito, ang committed ay, anong sabi sa committed? Committed, ang sabi, ang kahulugan ay very willing to give time and energy to something. So, ito yung committed. Handa po tayo na magbigay ng oras. No? Yung pala yung committed, handa na magbigay ng oras at lakas sa anumang bagay o anumang bagay, mga kaibigan. Kaya dito, anong ibigay natin anong handa natin ibigay ng oras at lakas? Siyempre, ibigay natin sa kaharian ng Diyos. Handa tayo magbigay ng oras sa Panginoon. Handa tayo magbigay ng enerhiya sa gawain ng Panginoon. Dahil committed tayo kanino? Sa ating Panginoon. So yun ang kahulugan pala ng committed. So napakaganda, di ba? Kung lahat tayo mga Kristiyano, mga born again, handa tayo magbigay ng oras sa gawain ng Panginoon. Lagi tayong naging visible tayo lagi sa gawain ng Panginoon. Miyerkules ng gabi, Biyernes ng gabi, Linggo ng umaga, Linggo ng gabi, ay talagang patunay na committed po tayo sa Diyos. Hindi lang po yung oras, kundi yung lakas. May kasamang enerhiya. Di ba? May kasamang enerhiya. May kasamang tapang yan. May kasamang lakas yan. Na ating gagamitin dahil tayo committed sa ating Diyos na makapangyarihan. Ano pong synonyms dyan? Pagdating sa committed, dito po. Ano synonyms dyan? Sabi sa una, sincere. Pag sinabing sincere, we are wholehearted. We are wholehearted working to the kingdom of God. Taos puso po tayo, mga sincero po tayo. Mayroon tayong gano'n na pagkatao. Diba? Pangalawa, mayroon tayong malalim. Mayroon tayong malalim na relasyon. Mayroon tayong malalim na kaugnayan. Mayroon tayong malalim na pagkaunawa sa salitang committed. Upang sa ganun, makita ito sa ating buhay. Di ba? Kailangan i-illustrate, i-elaborate, i-demonstrate ng maayos. Dapat makita ito sa ating buhay. Kasi useless po yung salitang committed na lagi nating napapakinggan, pero para bagang hindi pa rin nakikita sa ilan. Genuine, ito po, dapat tunay po tayo. Hindi po tayo pakitang tao. Yun dapat, mga kaibigan. Genuine po tayo ng pagkakristyano. Di ba? Yun ang gusto dapat na ating pangarapin. Hindi wala pa rin, mga kaibigan. Genuine, tunay, devoted. Yun dapat tayo. We are devoted to the Lord Jesus Christ. Ang ganda yung synonyms. Intense yun. Diba, grabe pag nakapagpuri ka, matindi. Pag nakapagsunod ka sa Diyos, matindi. Yun ang dapat makita sa atin, mga kaibigan. Diba, napakaganda yung synonyms yan ng committed. Pangatlo, passionate. Dapat lalong mayroon yan sa ating buhay. Alam mo yung mga bagay na ito, yung synonyms na ito, alam mo kung nasa ating buhay yan, grabe.
Di ba? Wala na makapagpigil sa'yo sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat lahat na yan ay karga mo sa buhay mo. Di ba? Kung nasa iyo lahat yan, kaibigan, wala na pwedeng makapaghandang sa'yo pagdating sa pagpupuri mo sa Panginoon. Pagdating mo sa pagsunod sa Panginoon. Bakit? Nandito sa iyo. Unawaan mo kung ano yung salitang kumitid. Hindi kay habang tumatagal, kumikitid. Yung iba, habang tumatagal, kumikitid yung isip eh. Kumikitid yung pananampalataya eh. Hindi na nagkakalungkot ng ilan, di ba? Konting tampo na. Talaga, kumikitid yung iba. Nakakahiya na mga Kristyano na gano'n. Yan yung sakit ni Apostol Paul. Yun yung sakit na ulo ni Apostol Pablo during the time. Grabe, di ba? Kunting wala na. Grabe, hindi na niyo salitang kumitid eh. Ang sa kanila, kumikitid. Kaya nakakulungkot. Ay, ano pong dyan? Una natin pag-aralan ay sa aklat ng awit pala. Ito yung supporting verse. Pag kumitid tayo sa Diyos, anong dapat mayroon tayo dito? Ang yung sarili sa Kanya ay talaga. Kumitid ka eh. Pag sinabing kumitid, very willing to give. Very willing to give. Andito lang. An energy. Di ba? Yung nakahulugan? Kaya willing ka magbigay ng oras. At dahil willing ka magbigay ng oras, yung supporting verse ay, sa Kanya mo'y talagang buhay mo. Di ba? Willing ka magbigay ng oras sa Diyos. Kaya, kung yun ang buhay mo, italaga mo ang sarili mo sa Kanya. Sapagkat pag itinatalaga mo ang sarili mo sa Kanya, lahat ng gagawin mo, lahat ng gusto mo, lahat ng pangarap mo, lahat ng nais mo, habang ikaw nabubuhay sa mundong ito, ang sabi ng Diyos, tulungan kang ganap pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya. Talking about ganap, walang pagkukulang ng Diyos na tumutulong kanino sa mga community ng Kristyano. Di ba, hindi kayo kumikitid. Habang tumatagal, hindi na maintindihan yung pananampalataya, pagsunod, kumikitid, umiiksi na. Para baka hindi dinidiligan ng mensahe. Nadiligan lagi, pero problema, ayaw naman magpadilig. Inabunuhan, ayaw naman tanggapin ang abuno. Ay hindi lumalago, hindi umunlad, hindi lumalawak ang pananaw. Kaya nung umatake ang demonyo, nalinlang, nadaya, nakulong pa rin sa dating pagkatao. Walang mga kaibigan, bakit kumikitid ang ilan, hindi kumitid. Pag kumitid, mga kaibigan, magtiwala ka sa Diyos na pagkakawin ko itong talatang ito, ako'y naniniwala na ganap ang itutulong sa Diyos sa akin. Sinunod ko ang sinabi sa akin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Diba kasi sabi natin lagi ang Kanyang salita may taglay ng kapangyarihan at pag ginagamit mo, mangyayari ito sa buhay mo. Kung anong nais mo, mangyayari sa iyo. Kung anong plano mo, mangyayari sa iyo. Kung anong pangarap mo, mangyayari sa iyo. Why? Because you are committed. The Word of God, iyong isinasabuhay. Yun ang dapat, mga kaibigan. Kasi kung salita committed, kung wala ka din, hindi ka din nagtiwala, wala din eh. Kasi pag hindi ka nagtitiwala sa Kanya, panahon na may labanan, inuuna mo pa rin talaga sa sarili mo. May conflict, hindi maiwasan na may conflict sa ating komplikado, sa ating paglilingkod. Hindi mawawala yan. Kasama yan sa ating buhay, pero sa panahon na may komplikado na, dapat magtiwala ka sa Kanya. Dahil pag ito ang gagamitin mong talata, ano man ang pangarap mo, ano man nais mo, tutulungan kang ganap sa ating Diyos ng mga pangyarihan. Dahil nilalakaran mo ito, pinanghawakan mo ito, minamahal mo ito, kumitig ka sa Diyos. Kaya hindi ka nadaya, hindi ka naninlang. Kung ano man ang pulong ng laman mo, sinunod mo pa rin talata ng Diyos. Dahil buong pananampalataya mo na mangyayari sa iyo palang araw pag inuuna mo ang talatang ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diba? May talata siya. Sabi nga doon sa Bangangar, may batas ang Diyos, may batas din ang bansang Pilipinas. Kaya ito na pinapakamahalaga dahil mga pangyarihan ang nagturo dito sa atin. Sunod, pangalawang talata, ang sabi nga dito, ipagkatiwala mo kayo ang kayawe, ang iyong mga gawain, ang iyong mga talking about mga, it is not a singular, it is a plural. Kung ano man ang mga ginagawa mo, mga kaibigan,
sigurado, sabi ng Diyos, magtatagumpay sa lahat ng iyong mga layunin. Maniwala ka, kaibigan, sa talatang ito. Mangyayari sa iyo pag ginagawa mo ito. Kailan mo ito ipairal, mga kaibigan, sa panahon na may komplikado na darating sa buhay mo. Ipairal mo pa rin ang salitang committed. Pag ito ay itanim mo sa iyong puso at isip at mangyayari sa iyo balang araw ang mga pangarap mo, makukuha mo sa iyong buhay. Salita ng Diyos ito, mga kaibigan. Habang ito'y nilalakaran mo, huwag kang magpadaya sa damdamin. Magdaraya ang damdamin. Huwag kang magpadaya sa laman. Huwag mong gamitin yung laman mo once na may gagamitin kang talata ni Kristo. Dahil sa laman at espiritual magkalaban yan. Kaya nga sabi sa Iglesia, mamuhay kay ay sa espiritu, huwag sa laman. Dahil magkalaban ang dalawa na yan. Kaibigan, kung gusto mo maabot ang pangarap mo, huwag mong gamitin ang laman mo, mga kaibigan. Gamitin mo yung sinabi nyo, mamuhay kayo sa espiritu. Ang gamitin mo yung spiritual mong pagkatao. Huwag mong gamitin yung natural mong pagkatao. Dahil yung natural mong pagkatao, iba yung nais kayo doon sa spiritual mong pagkatao. At dahil namumuhay na tayo sa spiritual, lahat ng itinduro ng Diyos, pagka tutok nagtitiwala sa Kanya, gagawin mo at balang araw may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ganun kabuti ang Diyos, mga kaibigan. Kaya napaka-importante, pakinggan natin yung ating mga itinuturo sa atin. Kasi pag pinakinggan mo, gagawin mo talaga yun eh. Useless po, sabi nga sa Aklat ng Santiago, mga kaibigan, chapter 122, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinapakinggan lamang ninyo ito at hindi ginagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Totoo po, mga kaibigan, kasi kahit araw-araw, minuminuto, oras-oras mong pakinggan yan. Pero hindi mo naman gagawin. Useless mo, mga kaibigan. Sapagkat pag hindi mo ginagawa ito, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. At alam naman natin, ang Diyos gumagawa lamang pag nagtitiwala ka sa Kanya. Pero pag ginagawa mo ito, nagtitiwala ka sa Kanya. At ay nagtitiwala ka sa Kanya, may gagawin siya sa buhay mo. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Alam natin na ang Diyos kumikilos at gumagawa doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang gagawin natin ang Kanyang itinuturo para may gagawin siya sa buhay ng bawat isa. Una natin pag-aralan, mga minamahal, Spirit world. Napaka-importante yan. If we are committed to the Lord Jesus Christ, we must Spirit world. Grabe yan, mga kaibigan. Pagpuspos ka, katsiraan ka, saktan ka, dungisan ka, grabe ang sukli mo, mahal mo pa rin sila. Gusto kong talagang i-illustrate, i-demonstrate sa inyo ito. Para sa ganon, kung may mga labanan man sa buhay, wala ka talagang sasabihin na masama. Bakit? Naintindihan mo ito. Yung spiritual na ito. Unang Corinto chapter 4 verse 14, ang sabi dito, huwag kayong, Ephesians chapter 5 is 18 pala, sabi sa talatang ito, huwag kayong maglalasing. Yung spiritual, naglalasing ba yan? Kaya sabi ito, binabalatan, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang yan ang iyong buhay. Ito, pangalawa, salip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Ang lahat ng spiritual, puspos ng espiritu, yun nga eh. At hindi yan lasinggero, hindi yan tanggero, hindi yan babaero, hindi yan lalakero, o sa lahat ng mga wala yan. Bakit? Puspos yan ang banal spirit. Spiritual siya, mga kaibigan, dahil committed siya sa ating Panginoon. Kaya malinaw sa talatang ito na wala mo naging talaga na lasinggero. Di ba? Wala talagang mo naging na talagang sumuway sa kalooban ng Diyos. Nakakaya naman kung ikaw mo naging, pero ito pa rin buhay mo, naglalasing ba? Delikado yan. Ikaw na mismo sisira sa sarili mo. Di ba? Sisirahin yan. Mabuta ka pa sa impyerno, grabe. Di ba? Pakalungkot yan, mga kaibigan. May sulat ba yan dyan kung walang gumawa dyan? May gumawa dyan. Kaya nga, pag sinabing huwag kayong maglalasing, ibig sabihin, during the time, may nakita na may gumawa kahit Kristiyano. Di ba? Kaya nga, naisabi,
Ay sabi nila ito ni Apostol Pablo Dahil during the time, nakita niya kahit mga Kristiyano during the time, ito pa rin ginagawa. Kaya napayuhan niya at hanggang ngayon, sa ating kapanahonan, marami pa rin. Kaya nga tayo binabalaan. Bakit? Sisirain ang buhay mo. At hindi lang, impyerno pa punta mo. Ang tinuturo nito, you must spirit well. Bakit? Dahil tayo committed sa Diyos. Hindi committed sa mundo ito. Hindi committed sa mga bagay sa mundo ito. Committed sa tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan. Kaya ang dapat sa atin, we are spirit well. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun ang Diyos, mga kaibigan. Sunod na talata, sabi niya dito. 7:51 hanggang 68 po. Galit siya dito, napakatigas ang ulo ninyo. Ay mga puso at tainga ninyo ay parang mga pagano. Kung ano ang ginawa niya ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Pero mo, kasi gusto ng mga tao ito, sugin pa rin yung ninuno na matigas pa rin ulo. Nandiyan ang Espiritu, pero ayaw pa rin pakinggan. Sarili pa rin na sinusunod. Yung gusto pa rin at daming sinusunod. Hindi na pinaliwala ng Espiritu Santo. Lagi nilang nilalabanan, mga minamahal. Grabe. Spiritual ka, hindi natin pwedeng labanan ang Espiritu Santo. Kung mayroon siya pangungusap, gagawin natin. Ang pangusap ng banal Espiritu, yung mga bagay na natutuwa ang ating Panginoon Kristo. Hindi siya nangusap ng masama. Kaya pag may nangusap sa'yo masama, hindi yan Espiritu ng Diyos. Espiritu ng kaaway yan. Diba? Kaya huwag nating labanan kung mayroon siyang ibinubulog sa atin, mayroon siyang sinasabi sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo, sang ayunan na natin. Then alam naman yung kanyang pangusap ay para sa kanyang kaluhalatian, para sa kanyang kapurihan. So gawin na po natin. Then pangusap na niyang banal na Espiritu at huwag nating labanan tulad ng sinasabi sa talatang ito sapagat nagagalit na ito. Napakatigas ang ulo ninyo. Biruin mo. Kagayahan ba natin yung mga klaseng tao na yan? Kung sabi na pagkatis ang ulo nyo dahil nilabanan yung mga Espiritu Santo, anong kinabukasan mag-antay sa atin? Wala. Pero pag tayo committed sa Diyos, committed tayo sa Kanyang salita, mga kaibigan, hindi natin labanan anumang pangusap ng Espiritu. Sunod na talata. Sabi dito, sinong propeta ang hindi ninusik ng inyong mga ninuno? Pero grabe palang ninuno nila, no? During the time. Sa pagdalilo po, Jesus, grabe mga matigas ang ulo noon, mga kaibigan. Ayan, lalo na yung sila ay dinadalisay, dinaprocess sila, dinala sa ilang, ay grabe. Daming reklamo nila, kawawa si Moises sa kanila. Pati nga si Moises na damay, hindi nakapasok sa lupang pangako, dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang nasakupan. Kaya grabe, sabi nyo, yung propeta na yung gininusing mga ninuho, ng inyong mga nino, pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa paparito ng Madrid na lingkod na inyong namang ipinagkanulong at pinapatay. Pero ito, sino gumawa ng mga audio, mga kaibigan? Sino gumawa niyan? Mga audio, kababayan mismo ng ating Panginoon. Grabe katigas ang ulo nila noon. Grabe. Kaya, dapat sa atin, bilang spirit will, hindi na tayo matigas. Lagi na tayo sumunod sa pangungusap ng banal Espiritu. Kung ano pangungusap niya na napakaganda, huwag ka na mag-alinlangan pa. Huwag ka na magdududa pa. Huwag mo nang gamitin yung pagkatao mo. Pag nangungusap ang banal Espiritu, lakaran mo na ang pangungusap niya. Diyan ka pagtatagumpayan ng ating Panginoon Kristo. Minsan kasi nilalabanan natin minsan kasi sinusunod pa rin yung damdamin natin sinusunod pa rin yung laman natin, sinusunod pa rin yung ating natural na pagkatao di ba? Yung ating human being na pagkatao na dati pa rin pagkatao. Minsan, sinusunod pa natin minsan kahit nangusap na yung banal Espiritu, kaya pinagagalit ang Panginoon sa tao May pangusap na siya, pero inuuna pa rin yung pagkatao natin na hindi natin alam yung pangusap niya na masakit. Sa tingin mo, mawalan ka. Sa tingin mo, mahirapan ka. Doon para gagawaan Diyos sa paraan para pagpapalain ka. Diba? Minsan ganun Hindi natin minsan naintindihan kasi na dapat yun ang ating unawain. Pero maintindihan mo yan. Once na tayo committed sa salita ng Diyos, committed tayo sa Diyos, maintindihan mo yan. Kahit masakit ito, kahit mawalan ito, kahit masugatan ko, alam ko dito gagawaan Diyos ng himala sa buhay ko. Pag yan ang pinangawakan mo, tatagumpay ka, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Ganun kamuti ang Diyos. Hindi siya mangusap sa'yo para
Bibigyan ka lamang. Nangusap sa'yo, parang pagtagumpay ka. Pero yung pangusap niya minsan, yan, sa tingin mo, masakit, mawalan, masugatan ka. Pero pag ginagawa mo yan, hindi ka pwedeng sugatan. Hindi ka pwedeng saktan. Dahil yan ay process lamang doon sa mga pagpapala na nais mo sa iyong buhay. Kaya kailangan yung salitang umitig, hindi dapat mawala sa atin. Kasi ang tao, isang nawawala talaga, alam mo na pag nakikita natin sa unahan, talagang lihado ka, wala yung atrasyon ka. Umayaw yun pa. Kaya sabi, mga kaibigan, alam mo kung kilala talaga natin ang Diyos, hindi ka talaga magadarag. Minsan kasi hindi natin masyadong kilala ang Diyos. Naglilingkod pa tayo, hindi pala natin kilala pinaglingkuran natin. Di ba? Nakikipagrelasyon tayo sa Kanya, hindi pala natin kilala siya. Ikaw ba, araya, makikipagrelasyon ka ba, hindi mo kilala? Di ba? Dapat nagkirelasyon ka, kilala mo. Oh, di ba? Nakikipagrelasyon tayo sa Panginoon. Sabi natin, tinanggap natin siya. Naniniwala tayo sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Pero bakit parang pagdating na may trials na parang umatras tayo. Diba? Parang hindi natin lubusang kilala ang Diyos. Kaya nga lagi mo sinasabi, kilalanin natin ang Diyos upang yung salitang umitit, makikita sa ating buhay. Diba? Makikita sa ating buhay mga kaibigan kung kilala mo talaga kung ang Diyos. Kaya kilalanin natin siya kung sino siya, ano siya, at anong mayroon siya, anong kakayahan mayroon siya. Mga kaibigan, kung isipin mo lang kung sino ang Diyos sa pinaglilingkuran, grabe mamanga. Siniisip mo ito parang sa pinaglilingkuran ko. Lumikat ng langit at ang lupa. Yung siyam na planeta, siya nagdala, lahat na mayroon doon siya ang may dahilan kung bakit. Yun ang Diyos sa pinaglilingkuran ko. Tapos kunting ligligan lamang, naugang ka na, para bang wala ka Panginoon sa tutulong siya. Grabe naman yan. Grabe naman. Bakit? Alam mo, bakit may mga tao gano'n? Dahil hindi nila totoo kilala ang Panginoon. Doon nalulungkot ang Diyos. Pag umayaw ka pag umatras ka kasi nakita ng Diyos, hindi totoo ang pagmamahal mo at pagtitiwala mo. Tingnan natin yung mga pinagpapalan sa Biblia. Grabing labanan. Pero sa labanan, hindi sila umatras. Sa digmaan, hindi sila umatras. Kilala nila ang Diyos Tuuntay sila. Alam nila pinaglilingkuran nila. Kung itako na lamang sa hurdo, sino yun? Ang tatlo ba yun? Sa Drachmisak at Abednego? Grabe yun, mga kaibigan. Umiyak na sa kanya yung mga tamplis, yung mga manya sa buwan. Umiyak na. Maglingkod na tayo! Yung tatlo, wala, alam. Yung iba, grabe, umupo na maglingkod sa laking ributo Kasi tatapon ka man nakawag. Hindi ka maglilingkod sa pinaka-ributong malaki. Lahat kayo tatapon ko. Iba, grabe ng ini. Pag nag-trumpeta na, lun sila, tatlo, wala. Ano ka? Grabe ang tapang. Kilala natin sa kanila pinaglilingkuran. Ay kumipit sila sa Diyos. Sincero sila. Matindi ang kanilang paglilingkod. May intense ang kanilang paglilingkod. Kilala nila Kaya sa ating buhay, kahit ano dapat na mawala sa atin. Dapat may halap tayo sa langit. Nandun ang ating pinaglilingkuran ay walang nagpipili natin kaya na ito. Diba? Sa atin minsan, nakakaroon at may kumpi natin problema, sinisipin pa lang. Wala ka ng pamansahe. Wala na. Kaibigan, hindi mo pansa kung walang-wala ka at sinisigaw mo ang Panginoon sa buhay mo, ginawa mo kung anong sinisigaw mo, siya ang kikilos sa buhay. Mga kaibigan, tuloy sa ating ngayon, kalagayan natin ngayon, sabi ko, kukuha ko ng mga speaker, kahit walang membro dyan, bakit ako mapahiya? Kilala ko ang Diyos. May membro siya, wala. Basta may speaker ako ng linggo at saka Friday. Kasi dito talaga pagbigwit. 5, 3. Kung yun ang may dalang Diyos, ako kahit kumahiya. Naniwala ako sa Diyos na lahat nangyayari kalooban niya. Hindi pwedeng hindi kukuha ng speaker. Walang trabaho sa pastora, no? May tutulong. Kaya yung laking tulong yung presyo nyo, lahat ng tumutulong mga kaibigan, naniniwala po ako pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Yes. Yung pananaw ko, kaya nga ayaw ko na hindi ka ma-involve kahit sa mga hindi leader, sa mga hindi leader, any amount,
kailangan mag-contribute kayo. Dahil kahit 10 piso yan, kahit 50 pesos yan, pag nakita ng Diyos yan na tamang puso mo at ikaw ay naging kaisa. Pagdating sa financial dito, at alam ko kailangan mong financial balang araw, ililipak-lipak ng bagay ng siya. Kasi pinaniniwalaan ko ng gawain ito, hindi pinagdaan ng tao, kundi pinagdaan ng Diyos. Dahil sa labanan natin, pinagdaanan niya. Kaya sa labanan natin, pinagdaanan, dito kung ginagamit ang pananampalataya ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung hindi ko gagamitin yung pagkakilala ko sa iyo, mawasak ang gawain ito. Kaya ginamit ko. Gagamitin ko, Panginoon. Eh, alam ko, hindi ko ako bibiguin. Eh, sa lahat na nag-contribute, grabe, salamat mo. Yung lahat ng mga elder, leader na contribute, kayo ang pagpapalay dyan. Aniniwala ako. Sinabi mo dito sa ako, kaya nangyayari yan dahil gusto ng Diyos ng lahat na narito tutulong upang pagpapalay niya. Siya po magpala sa atin, hindi po ang mundo ito. At pag ang Diyos nagpala sa atin, ganap yan mga kaibigan. Kaya yung salitang umitin, hindi nawa mawala sa atin habang tayo tumutulong sa harian ng ating Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos eh. Nagamitin natin ang ating paniniwala at pagkakilala sa Kanya. Kailan sa panahon walang-wala ka. Hindi kayo walang-wala ka na, magtatampo ka na, walang-wala ka na, wala ka pang ginagawa, walang-wala ka na, natutulog ka na lang at hindi mo ginamit ang ibinigay sa'yo ng Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Parang hindi natin kilala ang Diyos sa pinagpinagpala natin. Kaibigan, gawin natin ang lahat ng mga bagay upang sa ganun matutuwa siya sa Panginoon. Dahil ginamit natin kung ano ang kanyang ibinigay. Yung banal na Espiritu, yung Espiritu Santo, ibinigay na niya sa atin yan. Pero yung maraming tao ayaw, hindi marunong gumamit dahil nakakasakit pa rin, nakakapagbaslay pa rin ng iba, nakakapanghina pa rin iba, kahit ibinagkaluban ng banal na Espiritu, bakit hindi marunong gumamit? Wala pong supporting verse na alam, kaya panahon sa mga gitgitan, igmaan, labanan, minsan ang tao nakapagbaslay pa ng iba. Pilikado ka. Aklat ng Matthew chapter 18, mabuti pa sa'yo. Dahil doon sa laot, ihulog, ay sa maging sanay ka pa. Sa isang tao na maliit na ito na nananalig sa akin. Delikado po siya mga kaibigan. Pag tayo maging sanay, para mabaksalin natin kapwa, delikado po tayo. Kaya kung puspos tayo ng banal na Espiritu, nawa nakapag-akay tayo, nawa nakapag-encourage tayo, nawa nakapagbigay tayo ng kaganakan sa bawat Kristiyano. Dahil puspos tayo ng banal na Espiritu. Bakit na puspos tayo? Umitin tayo sa Diyos eh. Kaibigan, walang tunay na born again na hindi kumitin. Walang tunay na born again na hindi puspos na banal na Espiritu. Dahil once ka totoong born again, mayroon ka ng banal na Espiritu. Ang problema lang sa ilan, hindi ginagamit pa rin ang kanyang likas na pagkatao. Kaya minsan natatalo siya sa kawan. Mga kaibigan, gamitin natin ang Espiritu Santo. Pag nangusap siya sa atin para sa kanyang kaharian, sumunod ka at dyan ka pagpapalain. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sunod! Ito. Tumanggap kayo ng kautosang binigay ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel. Kung hindi naman ninyo ito, pero tumatanggap sila din eh. Pero ano niya, hindi naman sinusunod. Ay, ito matanggap tayo minsan, pero ayaw natin sunod, pinakita natin, wala yan. Ang nangyari niya, 54, sa matinig galit kay Esteban, ang mukataas-asa ng kapulungan ng mga Hudyo na marinig ang mga ito. Pero ito, walang paniniwala dun sa kapususan ni Espiritu ni Esteban. May galit na galit. Sino ba yung mga tao nito galit? Hudyo, kababayan ng Panginoon, kababayan ni Esteban yan. Mga kaibigan, hindi na niniwala kung anong mayroon si Esteban. Hindi niniwala sa ating Panginoon na si Diyos. Hindi niniwala na ang panay muling buhay. Yung mga tao nito, nakalaban nila, hindi na niniwala sa kanila. Mga kaibigan, nagigit sa galit yung testimony ni Esteban na kanilang napapatigan na hindi na pininiwalaan si Esteban. Grabe. Yung dahil si Kuskus sa banal Espiritu, wala siyang pakialam kung ano man ang kanilang papatigan. Hindi maganda. Sabi nito sunod, Marit si Esteban na Kuskus sa Espiritu Santo, ano niya? Ay tumingala lamang sa langit. Ikaw, pag binato ka, ay hindi sinasaktan ka, walang naniniwala sa iyo, gagawin mo, magtatapo ka ba? Hindi. Tumingala ka lang sa langit. May nanakit sa iyo, ano gagawin mo? Wala kang pasilin sa Diyos ka. Wala. Sabi dito, at nakita niya ang kaluwalan din ng Diyos at si Jesus na nakatay sa kanan ng Diyos. Sinabi niya, tingnan ninyo. Ito, mas lalo galit yung mga Hudyo dito sa kanya. Hindi niya nakita kung bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa
tahanan ng Diyos. Hindi sinabi ni Stephen. Sunod, sabi dito, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pinakinggan ba niya si Stephen? Wala. Tinakpan niya ng tainga eh. Walang naniwala kay Stephen. Napuspos na mata ng Espiritu. Sabi pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Stephen at kinakalagad siya palabas sa lungsod upang batoy. Grabe ginawa ng mga tao nito. Dahil lang sa hindi paniniwala sa sinabi nila kay Stephen. Grabe. Kinakalagad. Pinagbabato nila ito. Palabas na lungsod upang batuhin. Nilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa panan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Yun, kasama pa si Saulo, si Apostol Pablo dyan. Di ba, during the time, hindi pa siya tinawag dyan, si Pablo, hindi pa tinawag dyan, hindi apostol. Hindi pa siya, kasama siya dyan. Sila yung mga grupo ng mga Hudyo na mayroong katungkulan bilang mga Parisiyo. Pag sinabing Parisiyo kasi yan, isang grupo ng mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo. Sila, grupo. Pag sinabing Sadusyo, yung mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ay namatay at muli na buhay. Kalaban na sila. Galit na galit sa mga apostol itong mga tao. Galit na galit sa ating Panginoon mga tao. Sila mga tao na ito na talagang kawawa yung mga mananampalatay kay Kristo during the time. Pinagpapatay nila. Dinagapos. Ito si Saul. Ito si Pablo na ito. Ito yung kasama niya. Sila yung grupo. Siya, kasama pa siya dito. Mga Hudyo na ito. Upang batuhin ito si Stephen at patayin. Tungkol sa banal na Espiritu. Sunod. At habang binabato nila si Stephen, nanalangin sila. Grabe. Kaya ba natin gawin yan? Ikaw nga, pagbatuhin ka na naman sa mga salita, hindi ka na marunong mga panalangin eh. Ang layo na natin, di ba? Ikaw na, batuhin ka na lang kawalan. Kung ka lang, wala ka ng panalangin. Grabe naman mga kaibigan. Unawain natin yung banal na Espiritu na nangusap sa atin sa panahon ng walang-wala tayo, sa panahon na nasaksakan ka, sa panahon ng nagutom ka, nangusap sa yung banal na Espiritu, bakit hindi ka manalangin? Minsan, inuuna pa rin natin ng galit. Mga kaibigan, patay ka na sa galit. Patay ka na sa inggit, patay ka na sa ganung klaseng pamumuhay, may bago ka ng buhay, at dapat ang bagong buhay ang sundin mo, banal na Espiritu ng usap sa'yo, manalangin ka, katulad ni Stephen, na siya'y pinato, literal yan, pero ang ginawa niya, lumod na nalangin. Tayo mga kaibigan, pag binabato tayo ng masamang salita, kumusta tayo? Bakit binabato din natin ang bakit talagang literal? Kaibigan, sana makarelate po tayo dito. Bakit ko lagi hindi tinuturo mo? Gusto kong makarelate po tayo dito. Na dapat kung mayroon tayo napapakinggan ng masama, nalangin tayo dito. Ginawa niya, nalangin lang. Sabi niya, Panginoon. Grabe, ang ganda sinabi niya. Panginoong Isus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Kung alam niya, mamamatay siya eh. Sa dami nagbago sa kanya. Hindi naniwala sa sinabi niya. Hindi sinabi mo, Panginoon, tinawag mo ang puso, bakit mo pinabayaan hanggang mamatay? Grabe sila. Ba't hindi sila marunong magreklamo? Hindi ba natin, bakit hindi sila marunong magreklamo sa Panginoon na tumatawa sa kanya o maging apostol ng Panginoon? Bakit hindi sila nagreklamo? Dahil, puspos sila ng banal na Espiritu. Bakit hindi sila nagreklamo? Totoo, kilala nila din sa pinaglilingkuhan nila. Diba? Hindi nila pinaglaban ang katiwang palupa nila dito. Kasi alam nila na hindi ito katapusan sa buhay nila eh. Ang mamatay lang dyan, lupa lang. Pero yung Espiritu nila dalahin sa langit kasama ng ating Panginoon Kristo. Diba? Ang mamatay dyan sa kanila, ano lang, lupa lang. Magbubulog pa lang tayo. Alam nilang, kasi kung kamatayan ba yung forever, hindi papayagan ng Diyos yung mangyayari sa kanila. Papayagan ba ng Diyos na, apostol niya, tinawag niya, mamatay lang, pawala sa kanyang paningin, hindi po. Kasi alam, pag namatayan, kasama na sa langit sila. Kadali na sa kanyang kaharian. Kaya, nagreklamo siya at tinulungan siya ng Diyos. Titignan talaga niya yung mga taong mga salbahe kung anong ginagawa doon sa kanya ni Stephen na walang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon at sa apostol niya. Ito ang ginawa na pagkarami na pakalot ng mga tao. Pero tingnan mo yung puso sa banal na Espiritu. Ang ganda ng kanyang sinasabi. Kaya nga, ang pinag-aralan ko, talagang hinimay-himay ko, Lord. Sana meron na kumakuha kayo kaunti dito, Panginoon. Pag-aralan natin ito, kasi nasa atin na yung Espiritu ng Kristo. Tulitin naman natin na tama, katulad nito. Hindi kayo, mayroon ka lang napapakinggan na masama, sumasok na natin yung bibig mo.
Gagalit ka din sa kanya. Magtatampo ka din sa kanya. Chismis lang na walang katotohanan. Grabe, ang sama mo to. Sama na yung ugali mo. Ngayon natin dito mga minamahal. Diba? Kung totoong mayroon tayong espiritu, ano ba yung bunga ng espiritu? Yung una lang pag-ibig, di ba? Sunod? Kagalakan, kapayapaan. Dati doon, di ba? Aning ay siyam yun. Kanta lahat yun eh. Sa panahon na sinichismis ka, binabago ka na hindi magandang salita. Anong response mo nun? Di ba? Dapat gamitin natin yung espiritu santo na sa atin. Pero hindi natin sila masutay. Di ba? Pagpapalain natin sila. At pag alam mo, pag yun ang ginagawa mo, grabe na ipamuhay natin. Yung kapos-pusan ng banal na espiritu. Tingnan natin ito na mga ako dito. Lumod si Stephen at sumigaw ng malakas ang sabi niya, Panginoon! Grabe ang ganito. Ikaw kaya, pagsapakin ka, ano sabihin mo? Pagsapakin ka dyan sa labas ngayon. Sabi mo, no, pagpalain. Huwag ko lang. Kaibigan, gusto ko lang makarelate tayo dito eh. Diba? Sarap nito eh. Sabi niya, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kanilang kasalanan nito. Ha? Pagkasabi dito, siya namatay. Grabe no? Namatay siya na pagpapala ba rin ang buka ng kanyang bibig. Namatay siya na walang galit sa mga taong galit na galit sa kanya. Namatay siya na grabe. Pinatawad niya lahat ng mga taong nagkakasala sa kanya. Grabe mga yun yung mga taong puso sa banal na espiritu. Grabe ang sarap. Diba ang sarap i-apply ito sa ating buhay? Diba? Hindi kayo, pagkalitan ka lang ng mga taong nakalapaligid sa'yo, wala ka natin. Ha? Wala na din kapuspusan mo, mga kaibigan. Yung puspos ng banal na espiritu, kailanman hindi magkakampo yan, ipinaglaban yung Panginoon sa kanyang buhay. Na kahit anong mangyari, dis pa rin ang kanyang itaas sa kanyang buhay. Puspos na ito banal na espiritu. Saan ba galing yung espiritu na galing sa Panginoon yan? At may kapangyarihan ng lahat para makontrol mo yung laman mo. Makontrol mo yung pagkatao mo. At lagi mo maitaas ang pagsunod mo sa kalubang ng ating Kristo. Siya na kayo. Kaya dapat mayroon tayong spirit-filled. Nandito para talaga sa atin ito. Kaya nandun natin matuklasan na spirit-filled tayo. So, paano may ligmangan na na-welcome natin? Diba? Palapagan natin ang ating Panginoon. Sunod! Ano ko rito? Chapter 2, verse 20. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu. Alin po? Ang kahalagahan ng lahat ng bagay. So, kalinaw na nagtataglay ng Espiritu. Nakakaunawa po sa lahat ng mga bagay. Pinapahalagahan po natin yung gawain ng Panginoon. May polis na gabi, dahil sabi ko na kumakita na gabi, prayer devotion, prayer meeting. So, mga elegant activities na unawaan yan na nagtataglay ng Espiritu. Halaga ng lahat nga ng bagay. Sa nga rin na ngunit hindi siya naunawaan ng tao hindi nagtataglay ng Espiritu. Okay? Di ba? Ikaw, parang baliw ka na sumusuglaw ba ng Diyos? Kahit wala-wala ka na, pero nagpupuri ka ba, sumunod ka ba rin, active ka ba rin sa iba't ibang klaseng activity? Sino nakakaunawa sa iyo dyan? Yung mga tao po sila man ng Espiritu. Pero mga tao walang kaunay sa banal na Espiritu. Hindi ka naunawaan dyan. Yun pa yung mga taong madag sa'yo, yung mga taong manakit sa'yo, yung mga taong na talagang sugatan ka, wala ka pagkaunawa sa'yo. Yung mga taong madlag sa'yo, manlait sa'yo, mag-uusik sa'yo. Bakit? Hindi nakakaunawa yan. Wala namang Espiritu galing kay Kristo. Ikaw, kung may Espiritu galing si Kristo, susundin mo yung mga taong sugat sa'yo, nag-uusik sa'yo, hindi. Susundin mo pa rin yung banal Espiritu na sumasayo dahil yan ay Diyos na makapangyarihan na sumasayo. Di ba napakaganda yung puspos ng banal Espiritu? Wala pwede makapagpigil sa mga taong puspos sa banal Espiritu. Dahil yung mga taong yan tutong umitin sa ating Panginoon Kristo. Sunod, pag-aralan. Ito, give the light, Jesus Christ. Alam mo yung mga kumitin? Hindi yung kumikitin yung kumitin lang. Yung kumitin, kaibigan, nagbibigay talaga yan ng kagalakan sa Panginoon. Di ba? Nagbibigay sila ng kagalakan sa Diyos. Give the light to Jesus Christ. Grabe. 37 verse 4 ng awit. Sabi dito, kayawi mo hanapin ang kaligaya. Ilang beses na natin. Review na lang ito. At ang pangarap mo ay yung mapagpag. Alam naman natin kung saan nagkakalak ang Diyos. Alam naman natin saan natutuwa ang Diyos.
Alam naman natin talaga kung saan nag-impress ang Diyos. Mga kaibigan. At then, alam natin, gawin natin upang sa ganun, mabibigyan natin siya ng kagalakan. At bigyan natin siya ng kagalakan dahil ginagawa natin ang kanyang itinuturo sa atin. Sabi niya dito, ang pangarap mo ay yung mga kapatid. Biruin mo. So, gawin muna natin siya ng kagalakan. Gawin muna natin ang mga bagay na itinuturo niya sa atin para matutuwa siya sa atin. Hindi kahit gusto natin siya unang gagawa sa atin bago tayo gagawa sa kanya. Ay bago tayo gawin yung sinabi niya, hindi po. Gawin muna natin ang itinuturo niya sa atin. Kasi pag sabi ko nga kanina, ang Diyos ay gagawa sa atin pag tayo may pananampalataya sa kanya. Kasi pag ginagawa natin ito, yung una nito, unang sentence na yan, pag ginagawa natin, binigyan natin kagalakan ng Diyos, ibig sabihin, totoo ang ating pananampalataya at pagmamahal sa kanya. At saka siya gagawin. Kaya saka siya gagawa at ang iyong pangarap ay makaptan. Kasi nagbibigay tayo ng kagalakan sa Diyos. Gumawa tayo ng parang natutuwa siya sa atin. At dahil gumawa tayo ng parang natutuwa siya sa atin, dahil alam natin na may gagawin siya sa atin. At alam ng Diyos na hindi niya tayo bibigyan dahil binibigyan natin siya ng kagalakan dahil sa buhay natin ang talatang ito. At hindi niya tayo bibiguin mga kaibigan. Kasi nagbibigay tayo siya ng kagalakan sa pamagitan ng pagtulong, sa pamagitan ng pagpapahalaga sa iba, sa pamagitan ng pagsakripisyo, hindi sa sarili natin, kundi sa iba. Inaalay natin ang ating buhay para sa kapakanan ng iba, hindi para sa sarili na. At pag yun ang ginagawa natin, natularan natin ang kasi ang Panginoon, dinadun ka kanyang buhay, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa mundo, para sa iyo na nadaya sa kaway, para sa iyo na makasalanan, para niyang buhay, ginamit para tumisin tayo. Kaya sa akin ang gumawa eh. Kaya pag ginagawa natin, yung kabutihan ay tinuturo niya sa atin natutunan natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi gawa natin yung halimbawa na pinakita niya sa atin. Kaya sino matutuwa? Tutuwa siya kasi, wow, gumagawa nga tayo, hindi man para sa atin, puro sa mga tao na nangailangan ng kaligtasan. Kaya sabi dito sa Korinto, no? Ano masahin natin dito? Sabi dito, tingnan natin. Ganda ginawa ni Pablo dito. Tularan ninyo, hindi niya ang ginagawa ko. Kasi ano nga, tinuturo niya yung pa kayo sarili, alam niya, ginagawa niya. Hindi, sabi niya dito, sinisigap ko magbigay kasi yan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna na sarili ko kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Bibiroy mo, napakaganda. Kaya, nagbibigay mo na siya ng kagalakan sa iba. Then alam niya na doon din sa tutuwa, nagagalak sa ginagawa niya. Doon natutuwa at nagagalak ang Diyos sa mga plano niya. Doon nagagalak na tutuwa ang Diyos sa mga nais niya. Bakit? Hindi niya inuuna sarili niya. Inuuna niya ang kapakanan ng iba. Ganda mga kaibigan. Nadidelight ang Diyos dyan. Natutuwa ang Diyos dyan mga kaibigan. So, yun ang may tinuturo sa atin. Gawin natin. Then alam natin, hindi tayo talagang baliwalain ng Diyos pagdating sa ating mga pangangailangan. Bakit ginagawa natin yung itinuturo? Diba? Ano lang ba simple? Kung gusto natin mamuhay na matagumpay, may kagalakan sa mundo ito, unahin natin bigyan kagalakan ng Panginoon. Hindi kay, Lord, kung may bigay ka, Panginoon, saka ako magbibigay ng kagalakan sa iyo. Nagbigay na siya sa iyo. Lahat na nga ibinigay niya, pananampalataya, pag-ibig ba ng Espiritu, bagong puso, bagong buhay, ibinigay niya sa iyo eh. Gamitin mo yan. Ito po, gamitin natin katulad niya gusto Pablo na maghadong mag-alay kayo ng buhay, hindi para sa ating buhay, kundi para sa iba upang maligtas din sila. Halapakan natin ang ating Panginoon. Sunod! Diba? Sabi dito, manatili. Dito din nagkakalakan Diyos. Dito nang bibigyan natin ng kasiyahan, papuri, o na-delight ng Panginoon. Sabi niya ito, una natili kayo sa akin, at nandali sa inyo ang mga salita ko. Hindi nyo ano mga nais ninyo at matupad yun para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo yung masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo magiging mga alagad ko. Pero yung mga kaibigan, sino yung taong nakapagbigay ng kagalakan sa inyo? Yung nananatili. So ito yung salita, may mga Kristyano kasi hindi nananatili. Sa panahon na mayroong pinagdaanan, di maraming Kristyano na gano'n. Hindi na nananatili. Iba na ang nararamdaman. Wala na, hindi na sumusunod. Pero pag ikaw nananatili, doon na-delight ang Diyos. Pero ikaw, kung nanatili ka, at nanatili ang salita ko, ito, ganda. Kasi natutuan niyo talaga sa mga taong nananatili. Kahit may mga pinagdaanan, pero wala siyang pakialam, manatili pa rin maglilingkod sa Panginoon.
Dahil kumiti ako sa iyong salita. Kumiti ako sa iyo. Kaya anong nangyayari? Anong responsa niyo dito? Ay, hindi ninyo. Ano man ang grabe matutubay. Mga kaibigan, kung mo sabihin na sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Kapag ginagawa natin ito, sa gitna ng hirap na pinagdaan natin, pinagkawalan, pinagdaan natin, pinaglaban natin ng Diyos, na natin ipalit sa Kanya, doon nahanga ang Diyos, doon natuwas ang Diyos, doon nagalak ang Diyos. Then apply mo kung ikinuturo niya. Anong sabi niya? Hindi ninyo na. Grabe ang ganda. Di ba yung gusto natin mangyari sa atin yung ating kahilingan? Pero may gawin tayo kaibigan. May proseso dyan. Ipaparanas ang Diyos, ng Diyos sa iyo. Yung mga bagay na talagang hindi mo na maintindihan yung paglilipid mo sa Kanya. Hindi mo na muna, ano ba ito? Tama po itong ginagawa ko? Ako lang nangyayari Darating sa point yan. Nagtagalin lahat sa iyo. Manatili ka ba sa Kanya? Di ba marami tao pag tinanggalan sa Kanya? Tinanggalan trabaho, tinanggalan natin Diyos, tinanggalan ng mga amal sa buhay, tinanggalan na yung mga kaibigan, nawalan sa Kanya. Hindi ba? Hindi ba? Kung hindi niya nanatili. Pero alam mo, kung manatili ka, katulad ka niyo, tinawala na lahat, nanatili pa rin siya, kumitin pa rin siya. Hindi mo na. Grabe. Pero bago nga mangyari yan, mayroon kang mapagdaanan. At yung mga pinagdaanan mo, na-overcome mo lahat yan. May proseso ka dyan. Kaya sa mga lahat may pinagdaanan natin hindi maganda, dapat malaman mo na proseso para ito. At dapat ipaglaban mo. Dapat yung committed na salita, buhay sa puso mo. Upang malakaran mo ang salita ng Diyos. Balang araw, ikaw ang magbenepisyo. Pero kung umayaw ka, magdududa ka, mag-alinlangan ka, patay sa iyong talatang ito, nakaibigan sayang paglilipod. Ulit-ulit lang tayo. Ulit-ulit lang tayo. Ang pangako ng Diyos, lagi na lang pangako sa iyo. Ang pangako ng Diyos, lagi na lang pangako sa iyo. Hindi mo nasungkit, hindi mo nakuha. Lagi na lang pangako sa iyo. Wala kang nararanasan ilang dekada na. Lagi na lang pangako sa iyo. Bakit lagi kang bumabagsak dun sa pinaparanas ng proseso ng Diyos sa buhay mo? Kaya kailangan huwag tayong bumagsak. Kagawa ka ng paraan. Dahil kumitig ka sa Diyos eh. Pag ginagawa yan, panatid niya ako sa iyo, Lord. Kahit may umulan na ng problema, kahit nag-apoy na, kahit talag ilog na, ay nakasawid na, dumaan man ako sa ilog, di ako nalulunod, dumaan man ako sa abot, di ako nasusunod, kasama natin ang Diyos. Di ba? Eh, pag ganun na problema mo, parang apoy, parang ilog na, parang malulunod, parang masusunod na, pero hindi mangyayari sa'yo na masunog ka, hindi ka malulunod. Kasama mo ang Diyos, mga kaibigan, nandyan sa'yo, manatili ka lang, sapagkat pag nanatili ka sa gitna ng problema, pagsubok yung mararanasan, grabe ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Yung iba kasi nauga, nalulula, nagtatako, nagtagahilan, mga kaibigan, yung dahilan mo, yun ang nagiging sa gabal, doon sa pangako ng Diyos na dapat para sa'yo. Lahat ng pagpapala may proseso. Kaya dapat maintindihan po natin, kaibigan. Kung may process tayo, ay patuloy ka. Kung walang-wala kayo, pagpatuloy ka. Eh kung walang-wala yan, at least buhay ang Diyos sa'yo. Ang problema, pag nawawala na Diyos sa buhay mo, yun ang malaking problema. Anin natin, pag-arami natin, wala naman pala Diyos sa atin, kawawa ka dyan. Eh kung walang-wala tayo, pero buhay ng Diyos sa atin, walang araw yung walang-wala sa atin, dadalan, ibibigay ng Diyos lang lahat sa atin. Bakit nakapasok tayo sa proseso na kanyang ipinadaan sa atin? At pag nangyayari yan, na mayroon siyang ibibigay, hindi na mawawala yan. Forever na yan, mga kaibigan. Diyos na po nagtakda, Diyos na po nagbibigay. At dahil siya ang nagbibigay, forever na yan na manatili sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya dapat pagdating sa ligligan, pagdating sa labanan, itaas mo ang kanyang pangalan. The more we praise God, the greater victory you enjoy. Dapat ganun yung puso natin, mga minamahal. Ganda na natili ka. Hindi pa kasi hindi na natili, nakakalungkot eh. Kaya nga minsan, Lord, ano po bang mensahe na ipapakain ko sa mga taong ito? Manatili lang sa iyo. Ano po bang klaseng putahe na ihanda ko, Panginoon? Para lang yung mga Kristiyanong ito manatili at magbenepisyo doon sa pangako mo balang araw. E wala kang magpangarap kundi magpapalain ito. Pero paano magpapalain, Panginoon? Kung yung mga ibinahagi ko, hindi naman isinasagawa, hindi naman sinusunod. Grabe. Kaya magpahalag tayo kung ano mga papakinggan natin, ginagawa natin. Kasi ay, maganda ang sinabi ng Panginoon dito. Hindi sinungaling ang Diyos, hindi katulad ng tao na sinungaling. Ang Diyos ay nagsalita,
Pag gagawin mo ang kanyang salita, mangyayari sa iyo. Mga kaibigan, ibahin natin ang Diyos. Huwag natin itulad ng Diyos na ordinaryong taong katulad lamang natin. Ibahin natin yung pagkakilala natin sa Kanya. Dahil pag siya'y nagsalita, pag ginawa mo, sigurado, mangyayari sa iyo ang mga bagay na gusto. Pakinginin nyo ang anumang nais ninyo. Matutupad yung para sa inyo. Panginoon nagsalita ng mga kaibigan. Hindi ako binasa ko lang yan. Kaya, binasa ko parang ang sarap pala. Pagawin natin sinabi ng Panginoon. Sinabi din ang paparangalan ng aking Ama. Siruin mo, o diba? Sino na paparangalan? Walang iba kundi ang Ama. Bakit na bibigyan natin papuri? Dahil ginawa natin kung anong sinabi niya. Diba? Pagpuwasin siya, paano niya? Paano siya gagawa kung kaya yung sinasabi, binaliwala natin? Wala mangyayari. Diba? Kawawa, kasi nung tayo lang din. Tinuturuan tayo, mayroon din sariling agenda. Mayroon sariling pag-ibig, mayroon sa pananay, waksi mo din sarili mo. Sundin natin, ito, paparangal lang ang mga sagana. At sa ngayon, kayo'y magiging, grabe, saka. Pero, saka tayo maging ganun. Iguruin mo mga kaibigan. Kaya sa madaling salita, hindi biro po na maging lingkod ng ating Panginoon. Hindi biro po bago natin makuha yung pabor galing sa Panginoon. Kaya nga lagi ko kayong tinuturuan sa hirap at ginhawa. Dapat ipakita niyo na visible kayo sa kahiyang Panginoon. Kaya anong mangyari? Masama man ang iyong pakiramdam, mayroon ka pa pinaging hindi maganda, magpatuloy ka dahil proseso yan. Ayaw kong mapigo ka. No, ang nakinig lang sa akin before yung asawa ni Pastor Romeo. Siya yung talaga, right? At nung nakinig siya, hindi biro din yung kanyang pinagdaanan. Umulan, bumaha, dalawang anak, yung si Princess, talagang sa grade 3, ano pa yata yan? Siguro 4 na taon yan. Eh yung kanyang bunso, siguro mga 7 months pa lang yata yan. Pero umulan yun. Hirap na hirap siya. Pagbukas mga pito, hirap na hirap siya. Dala sa payong hila niya ang anak. Baha dun sa Bali 6. Sino ba nakapunta sa Bali 6? Ito yata nakapunta yata. Pag bago ka makapasok sa pintuan ng simbahan, hanggang tuhod yung pangalan, baha, tubig. Nagulat ako, may kumatok. Akala ko wala na talaga sa simbahan. Baha na eh. Pagtingin ko sa ganyan kalsada, ba? Wala po ito. Pero yung sa roommate, dumating. Yung anak, dala, basang-basa sila. Grabe, sabi ko, Lord, ako'y naniniwala na may gagawin ka sa babae mo. Pero, siya ko ang buhay mo. Hindi na sinabi na, sama ka, siya ko mismo ang sumama. Pero, within 8 months, ginawa ni Dylan yung walang absent. Lahat ng sinasabi ko, ginawa niya. At dahil doon, nabago ka niya kasama. At ngayon, nalang sa atin. Totoo ang Diyos mga kaibigan. Kaya doon ko nasabi, wow, totoo ka talaga Panginoon. Pero hindi biro ang pinagdaanan ng Panginoon. Lahat ng sinabi ko, ginawa talaga. Totoo ka, masunurin ka sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, hindi pwedeng mapabayaan ang Diyos. Kasi pananampalataya mo yan. Pag ginawa mo, sa kanya salita, pananampalataya mo sa kanya. At alam mo naman natin, lagi ko sinasabi, nandis kumikilos at gumagawa lamang. Pag mayroon tayong totoong pananampalataya, mayroon kasi totoong pananampalataya, hindi totoo eh. Ang hindi totoo, hindi mo talaga gawin ang kanyang salita. Kahit anong illustrate, pilapunit mo, kahit demonstrate mo dyan, yung ibang, hindi na nila, wala, hindi gagawin nila yan. Pero yung pagtotoo ka, nasuma pa rin sa gagawin talaga yung pagsahilap at pinaka. Kaya nga, kaya nga po nag-isip ko, nagulat ko, Men's Leadership, November. Ganitong buwan yun eh. November, Leadership. Ako, wala din siya palang pera. Sabi ko, maggawa ka ng paraan. Ay leadership natin, sinangla niya ito. Pero yun, hindi ko nagkusa. Siya mismo nagsangla niya. Grabe, sama siya na leadership. Nakasama siya. Doon, nag-aapoy siya. Pinayaran na Diyos ang ginawa niya. Nag-aapoy siya, grabe yung preaching niya, tuloy-tuloy. Grabe ka lang, nagpusa kita ko sa kanya. Wala doon, tuloy-tuloy. Hanggang na-pastor siya. Although nadaya siya, pero salamat sa Diyos. Na-overcome. Amen. Moving forward. Marunong lang tayo talaga sumunod sa kanyang salita. Kasi lagi natin sinabi ang kanyang salita, may taglay ng kapangyarihan. Hindi ordinary salita ito. Roma chapter 1 verse 16, malitaw. Sabi niyo, huwag niyo kaya mo din balitan sa pagkatito, kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ito, kapangyarihan pala ng Diyos ito.
dapat gawin na natin kung ano yung tinuturo niya sapagkat siguro mangyari sa atin kung ano yung mga palako niya. Dahil alam natin na makapangil pa lang sa salita na tinuturo niya. Amen. Di ba? Dapat, wow, pag iba yung tinuturo ang Diyos gawin natin. Kasi pag hindi natin gawin, ano mangyayari sa atin? Wala. Although, meron kang buhay na walang hanggan, pero yung mga pagbumpang pangako ng Diyos, hindi mo makuha. Kasi Yes. si Abraham, ha? Si Abraham likas sa'yo. Pero yung gusto ni Abraham, habang sinubuho sa puno ito, di ba usapan mo? Kita natin. Di ba? Di ba usapan niya? Kaya kahilingin niya yung pananampalataya yung anak eh. Di ba? Nung nahingin niya, naibigay niya, nagtagpo siya. Nandun yung mga pabor. Ayaw, ganun din. Mayroon na siya. Pero gusto pa niya siya pagpapalain siya. O, tinitreple. Dahil talaga siya, pumitit talaga sa Diyos. Mayroon mga proseso yan. Kaya mga kaibigan, kung gusto natin yung pabor ng Diyos, ay naturuan tayo. Manatili ka. Wala kang pamasahe, nagutom ka, pagsubahan. Lalo kang palakasin at patatagin ng Panginoon at pagpalain ng Panginoon. Susi, hindi kayo kung mayroon kayo mga pinagdaan, masama na pagkaroon natin, dinadamay na natin yung paglilingsig, walang nangyari. Diyos Kristo. Kaya, pairan natin ito. Para sa matutuwa din sa atin. Sunod! Ito. Laging unahin natin ang Panginoon. Kung tayo committed sa... Wala naman siguro committed na hindi mo lagi inuna ang Diyos. Di ba? Pag committed tayo, put Jesus first. Iyan, priority natin siya. Ha? Kasi committed tayo sa Kanya eh. Di ba? Ayun ang pagkaganda. Pero pag na-priority natin siya, ano kung supporting word yan? Matthew 6:33, sabi dito, ngunit bigyan sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Bigyan halaga. Ito, kaharian ng Diyos ito, simbahan ito, gawain ng Diyos ito. Templo ng Diyos ito. Sino ang ulo ng iglesia? Ang ating Panginoon. Ito yung katawan niya. Isa tayo sa katawan. Kasi kaya narito tayo. Diba? Isa tayo sa katawan ng ating Panginoon. Ito yung katawan niya. Siya ang ulo ng iglesia. Kaibigan, bigyan natin halaga ito. Pagtulong-tulungan natin na maayos, mapaganda ang iglesia. Bigyan niya ng halaga eh. Kaya nga sa aklat ng Malakay, nandun yung pagbibigay tayo para matugunan ang ating templo. Diba? Biblikan yan. Kung walang, hindi natin i-implement tayo sa kumpira, sinong tutulong? Okay lang sana, may Amerikano dito, Koreano. Diba? Kaya tayo nga binago ng Panginoon, binigyan ng bagong buhay, magkaisa tayo, bigyan natin ng halaga ang kanyang karin, ang kanyang gawain. Diba? Upang yung lumago, at ikaw ang pagpapalain din. Dahil tinugon natin, sinunod natin kung anong itinuturo sa atin ng Panginoon. Bigyan natin ng halaga at mayroon pa. Sabi niya, mamuhay ng diba? Kung binigyan mo na ng halaga ang gawain ng Diyos, mamuhay ka ay sa kanyang kalooban. Hindi kayo. Nagtatasya naman, opera naman ako eh. Tapos, ang dami mong palpak. Sa ibang aspito sa pamumuhay mo bilang Kristyano, wala pa din yun. Kalooban nga niya eh. Nagbigay ka ng tayo, bigay ka ng offer eh. Kumusta? Yung kalooban mo niya, sinusunod mo. Baka yun lang, yung dalawang aspito, sinusunod mo. Pero yung kalooban talaga ng Diyos, hindi mo talaga sinusunod. Bakit? Sa labas, anong ka pa rin? Itira ka pa rin. Laitira ka pa rin. Chismosa ka. Marites ka pa rin. Wala. Hindi kalooban ng Diyos yun. Yung itinutulong mo sa simbahan. Then, wala. Hindi ka naman sa kalooban niya. Oo, binigyan mo halaga karya niya. Pero yung kalooban niya, parang nung distansya ka na kasi paglabas mo, nakita sa'yo. Kung pagka-Kristyano, parang, kaya kailangan tayo, transparent tayo. Kung ano nakita sa loob, yun din dapat sa labas. Diba? Kasi kung mabuti ka, mabait ka sa loob, mabuti ka sa loob, ibig sabihin, transparent ka, wala kang tinatago, hindi ka one-sided. Hindi ka bigyan mo na halagang kanyang karya, simba ka na nalalim, fulfill mo yan. Para bang isang mayaman. Panginoon, lahat nagawa ko na yan. Tinanong siya kasi gusto niya, sinagi siya doon sa bahay. Ayun siya bumagsak. Isang bagay lang. Bumagsak siya. Saan tayo? Bumagsak sa ating pagkastao. Ito siya. Tiger ka, giver ka, always present ka. Ba't sa labas, kumusta ka? Di ba? Baka hindi na kalooban ng isang sinusunod natin doon. Baka marami ng tao galing sa atin doon.
Baka marami. Diba? Baka hindi na tayo ilaw sa labas. Delete na tayo. Delikado po yun mga kaibigan. Kaya kasabi dito, dapat kumplito. Hindi INC ho tayo eh. Incomplete yung ibang Kristiyano eh. Di ba? Dapat hindi tayo incomplete. Di ba? Sa amin noong kami nag-aaral pa ng college, pag hindi mo kumplito yung nilagyan natin sa alaking INC. Bakit ba? Bakit INC yan ma? Hindi ka kumplito eh. Yung pinagawa ko sa iyo, ang daming kulang eh. Ikumplituhin mo para walang INC. Maraming Kristiyano, nasa INC pa rin eh. Hindi naman tayo INC. Christian Christian, iba, di ba? Hindi tayo, God's kingdom tayo dapat. Pag God's kingdom, kaharian ng Diyos, wow, umitig tayo at buo ginawa natin. Sa paningin ng Panginoon sa Kristo, hindi kay paningin sa tao. Paningin ng Diyos. Kasi pag paningin ng transparent po tayo kaibigan. Ha? Bigyan natin ng halagang garantis, tumulong tayo, gumawa tayo. Wow, napagandang si Monday, tulong mo. Sa labas, dapat ganun din dapat. Hindi kayo natutuwa sa iyo si pastor sa loob, pero sa labas maraming taon hindi na natutuwa sa iyo. Pati aso mo sa bahay, galit na sa iyo. Hindi na kasuko. Grabe pala ugali. Ay, bigan. Ayusin po natin natin pag-Kristiyano. Kasi, mayroon pong itinuturo dito. Hindi lang yung kaharian. Kalooban din. Ang Diyos ang dapat makita sa atin. Sa mga 7:21 naman Diyos. Hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, pag ipapasok sa kanilang lahat, yun lamang sumunod sa kalooban ng aking mga amang nasa langit. Kung nakikita na sa Aklat Matthew chapter 12, verse 50, nang itinuturing ng Diyos ng Panginoon ng kanyang ina at kapatid, yung nasa loob lamang ng templo, wala doon sa labas. Ano ba kung natin relasyon doon? Alam natin, nang itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak, yung sumusunod lamang sa kanyang utos. Sumusunod lang sa kanyang salita. Nakikinig lang at gumawa lang sa kanyang salita. Kaya unawain natin mga kaibigan. Kasi hindi lang isang astuito itong itinuturo sa atin. Sabi niya dito, kaharian niya, mamuhay, ayon, sa kanyang kalooban. Sunod. Grabe, ang ganda na sunod. Diba? Bago mga ibibigay, wala pa. Sabi niya, ibalik mo. Sabi niya, at ibibigay niya sa inyo ang lahat. Ang lahat. Di ba? Anong kasunod? Anong kasunod? Ibibigay niya. Di ba? Sunod sa pamuhay ng kalooban. Ganda ang pangatlo. May dalang bagay na itinuturo siya. Pero pangatlo, pagpapala na. Sa isang bagay ka lang gumawa. Sa pangalawang bagay, hindi na nakikita. Mga kaibigan, palpak tayo dyan. At sabi, sisihin mo si pastor, sisihin mo si brother, sisihin mo kung sino. Yung pangalawa, hindi mo pinapasa eh. Yung kalooban eh. Hindi ka naman sa kalooban ng Diyos, Brad. Bakit sa labas, ang daming taong sinasaktan mo, daming taong minumura mo. Ang daming taong galit sa'yo, sa simbahan, title ka nga, gilir ka nga, pre-report ka nga, nandiyan ka lagi nga, visible ka ka mo, lahat sa simbahan, sa labas, kumusta ka? Doon tayo eh. Yun tayo, pastor eh. Kalooban mo ba natin sa kita sa isang labas? O baka kalooban mo na? Delikado yun eh. Kaya bakit karang palpak na Kristyano? Bakit tatampo na lang dahil ang tagal na, gilir, wala parang nangyayari sa kanya. Hindi na unawaan eh. Na gusto ng Diyos, maging transparent ka. Kung nakita sa loob, dapat ganun din sa labas. Kung nakita sa labas, ganun din sa loob. Dapat talagang mahayag, malantad ang pangalan ng Panginoon sa buhay mo. Liwanag ka, asin ka sa daigdig na ito. Sapagkat kumitig ka sa ating Panginoon Kristo. At dahil kumitig ka, itong talata nakita sa iyo. At dahil dyan, mga kaibigan, ang lahat ng bagay ay parang pawang iganap na puso. Palampakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi natin masisisi kung anong nangyayari sa atin. Dahil tayo mismo may problema sa ating pagkatao. Hindi yung itinuturo ng Diyos. Hindi ang Diyos. Tayo mismo. Kaya i-update natin ang ating mga ginagawa bilang Kristiyano. Sunod, sabi dito, isa naman ng mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ito, hindi po tayo talaga pwedeng magdahilan. Kaya yung mga taong puro dahilan, mga pera nakakaya. Ito, tularan ninyo ito. Kaibigan, yung mga taong mahilig magdahilan ito.
Sabi ko nga sa'yo, hindi basta-basta masulkit. Ay, ang pagpapala galing sa Diyos. Hindi biro ito. Sabi dito alagad, Panginoon, maaari ko ba umuwi muna ako upang ipaglibing ko ang aking ama? Patay ang kanyang ama dito. Pero anong sagot ng Panginoon sa kanya? Sabihin mo ba, salbahe sa Panginoon? Sabihin mo ba, masama ang Panginoon, kahit patay ng ulit, hindi kami napunta. Di ba? Hindi mo maintindihan talaga ito, magarintado ka talaga. Ha? Hindi mo talaga hindi kahulugan ito, mga kaibigan, magtatago, mabaksalit ka talaga. Kung hindi ka talaga kumitit sa ating Panginoon, wala ka talaga. Mabura ka talaga. Para sa tingin mo ito sa manawan Panginoon. Patay nga ang magulang ko. Pero hindi pa rin ako niya pinayagan. Pastor, patay mo ako. Hindi mo ako payagan, mapasibay mo pa rin ako. Malinaw dito. Isusundin natin dito mga kaibigan. Grabe yan. Sigurado, matutuwa talaga sa Panginoon. Pero ano? Maaari po bang umuwi muna ako makipagliwis ko ang aking ama? Sabi na Panginoon sa kanya. Ano sinabi na Panginoon? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, punod ka sa akin. At ipabayan mo sa mga patay ang paglibing ng kanilang mga patay. Ano yung sabihin niya? Ipabayan mo sa mga patay ang paglibing sa kanilang patay. Grabe. Itinuturing kasi ng Panginoon na patay sa kanya yung mga tao hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Buhay tayo pero hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Patay ang Panginoon Diyos sa atin. At may patay, na patay talaga literal, ayaw na maglibing doon sa mga patay na walang kaugnayan sa akin. Ikaw may kaugnayan ka sa akin, sumunod ka. Huwag kang makisama doon paglibing doon sa sementeryo. Hindi ko na kailangan yan. Kailangan ko, sumunod ka. Yung mga taong namatay na yan, walang kaugnayan sa akin yan. Bahala sila. Diba? Manaintindihan ba natin ito? Kaya mga kaibigan, pag ikaw Kristiyano, ikaw tao, ano bang kalagayan mo? Kung ikaw walang kaugnayan sa ating Panginoon, itinuturing din patayin. Ibig sabihin, wala kang relasyon sa Kanya. Patay ang ating kaugnayan sa Kanya. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kaya ito yung tinutukoy ng Panginoon dito. Na ipaubaya mo sa mga patay ang pagbibig sa Kanyang patay. Dahil nakita ng Panginoon na pamilya nito mga tao ito, makasalanan. Kaya mga kaibigan, alam natin kung paano kalapit ang Panginoon. Kung gusto natin sundin siya, wala tayong pwedeng itakiran. Patay na nga ito, literal ito, biological family ito. Mayroong nangyayari sa kanila, pero hindi siya pinapayagan ng Panginoon. Ganon kalapit ang Diyos, mga kaibigan. Ganon katindi ang Diyos, mga minamahal. Kaya dapat paintindihan natin yung itinuturo sa atin. Upang hindi ka magtampo, hindi ka magkabda, kung bakit ganun kahigit, yung indir mo, bakit ganun kalupit? Dahil gusto lang na indir mo, pagpapalain ka ng Panginoon sa Kristo. Yun ang ibig sabihin. Dahil ang mga sumunod lamang sa Kanya, ang karapat dapat tatanggap ng pabor mula sa Kanya. Pero bago ka makakatanggap ng pabor, may luha, may pawis na yung mararanasan. Kailan ka pa ba umiyak sa Panginoon? Baka kahit sa panalangin, hindi ka pa umiyak. Baka tagal mo ng Kristyano, pero sa panalangin, wala kang pag-iyak. Dahil hindi mo naramdaman ang presensya ng Panginoon. Sana pag-iyak, presensya ng Panginoon naranasan natin. Hindi pag-iyak, emosyonal. Hindi umiyak dahil inaway ka. Hindi umiyak dahil hinihiwalayan ka. Hindi dapat pag-iyak, presensya ng Panginoon. Diba? Ang sarap. Pag maramdaman ang presensya ng Panginoon, kaibigan. At alam ko, mararanasan niyo yung mga taong kumitit sa ating Panginoon. Ang mga taong kumitit, hindi nagdadahilan yan. Sumusunod talaga kahit gaano kahirap ang kanyang daanan. May inanda ang Diyos sa lahat ng mga kumitit. Kaya pili lang tingnan mo sa ating grupo kung bakit. Pili lang. Hindi po biro ang pagsubok. Akala natin, pag naging ka na, madali no. Pumasok ka sa digmaan. Kasi ang kaaway mo dito, spirito ng kadiliman. Hindi ba payag yun? Pagtagumpay ka sa pagsunod ko kay Kristo. Hindi mo ba naranasan minsan? Kung kailan ako nagtapat, naging ako maging devoted, ang daming problema. Hindi mo napansin na mapapansin natin. No? Bakit ka no? Ang dami kong gumadlang, maraming kasi nga, yung trabaho ng kaaway hanggang ba? At di gamitin yung mga pagkabagay sa mundo ito para ma-twist yung kaisipan mo at musulog kaliwang Panginoon. At nawa, kumitin ka. Ayun, synonym sa kumitin, makita natin doon. Sincero ka.
Ano ba yung sunod? Anim yun, mga kaibigan. Yung mga, ito pong, yung synonyms dito, mga minamahal. No? Yun mo. Malalim ka. Genuine ka. Malalim ka sa Diyos. Kailangan malalim yung relasyon mo sa Diyos. Malalim ka. Genuine ka. Tunay ka. Hindi kay pike. Hindi pa kunwari. Kasi genuine walang pike. Hindi ba pa kunwari? Genuine tunay na. Hindi kay kumitit ka kung gusto mo lang. Hindi ka. Devoted ka ba't intense? Grabe, ang ganda ng mga synonyms, mga kaibigan. Kaya kung gusto natin talaga makuha, magbukas ang Diyos sa pabor, wala dapat masunod sa buhay mo, kundi ang ating Panginoon Kristo. Grabe yan. Isipin mo pa lang, ngayon pa lang, kung isipin mo yung salitang committed, hindi birong digmaan yan. Pero no, magiging sincero ka. Yung deep lang, yung genuine lang, grabe. Di ba, pag gumawa ka ng ginto, di ba, talagang lulutuin mo ba yan para makita talagang tunay na ginto? Dadaan pa sa ako yan. Makita talaga yung tunay ba, genuine, di ba? Kita talaga, ganun. Ganun, sasalain talaga tayo eh. Kung kumitit ka sa Diyos, hindi ka talaga, hindi mamatay yung sakit ang kumitit. Genuine ka, grabe, hindi butin kapag, yung intense, grabe, sabing intense, parang baliw ka na maglilingkod sa Diyos. Kasi na mag-intense, matindi ka siya. Meron kang intense serving to the Lord. Kahit hindi gawain, nandito ka. Grabe, parang baliw ka na tingnan sa paglilingkod sa Diyos. Intense niya. Grabe, no? Ang sarap. Ang sarap pala yung alugan ng committed. Kaya kaibigan, gusto ko makita ito sa ating buhay. Kaya wala akong pangarap kundi lahat tayo pagpapalain sa spiritual na buhay. Kasi alam mo kung kumitig ka, you are blessed by the Spirit. If you are blessed by the Spirit, mga kaibigan, and all the things shall be added unto you. Amen. Grabe ang ganda. Di ba yun ang gusto natin? Pero ngayon pala, maging intense ang ating paglilingkod sa Kanya. Maging passionate nawa tayo sa paglilingkod. Magiging sincere, deep, genuine, at devoted tayo sa paglilingkod. Gusto natin mga kaibigan, masungkit yung pangarap natin sa Panginoon sa Kristo. Pangarap natin sa Panginoon ang magbubukas ang iba't ibang aspect pala. Ngayon, huwag kang magdahilan. Huwag kang mga tuwiran. Isigaw mo ang pangalan ng Panginoon. There is the power in the name of Jesus. Inaawit niya. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Diba? Grabe. Sinira niya kung ano mga nakatali sa'yo. Dahil sa pangyarihan ng pangalan ng aking Diyos. Amen. Break every chain. Grabe. Ano bang nakatali sa'yo dyan? Saan ka ba tinali? Kaya ikaw nagbibuda. Saan ka ba tinali? Kaya ikaw mahina. Saan ka ba tinali? Kaya ikaw ang dami pang akwiran. There is the power in the name of Jesus. To break every chain. Kakalaki ka. Grabe ka nung kakapangyarihan ka ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga sa aklat ng Roma chapter 12 at 13 verse 14, gamitin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Dahil yan ay kapangyarihan. Gamitin natin ang kanyang kapangyarihan. Dahil ito ay kapangyarihan. Kaya gamitin natin. Ano mahal? Kumitin ulitin ko ang ganda ng timang ito. Sana makita sa buhay ng mga isa. Na sa ganun lagi kang visible sa tayo ng ating Panginoon. Yung tatakay, pulis ng gabi, deranes ng gabi, ligo ng umaga, linggo ng gabi, walang makapaghandang sa iyo. You are committed to God. Hindi ka sa tao nag-commit. Hindi ka sa simbahan nag-commit. Hindi ka kanino nag-commit. Sa Diyos ka nag-commit. Kaya walang palpak na ipinapakita mo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil sa kanya ka nag-commit, hindi kanino man. Palampakan natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo tumayo upang manalangin sa pagtatapos sa gawain ng ating Panginoon. Jesus. Hallelujah. Lahat po tayo, dito tayo, sarap, manalangin po tayo sa Panginoon. Oh, hallelujah! Sampahin ka. Pinupuri ka namin, Lord. Itinataas ka namin, Panginoon. Malahati ka namin, O Diyos. Hallelujah.
Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming kayamanan, Panginoon. Ikaw ang aming kapangyarihan, Lord. Kaya narito kami, Panginoon, bilang mga anak, kumitit sa inyong salita, kumitit sa inyong Panginoon. Kaya sa hirap at ginawa namin ang kalooban mo, hindi ang kalooban namin ang aming sinusunod. Kaya kami narito nagkakaisa sa gawain mo, Lord, upang purihin, sambahin ang dakilain ng pangalan mo. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, luwalabin ka, itataas ka. We worship you, we worship you, we worship you, we glorify you. We honor you, Jesus Christ. Yung timang pumihitit, Panginoon, nais ko po na ito ay ma-adapt ng bawat isa, makita sa bawat isa, Lord, nang sa ganun mabibigyan ka, Lord, ng kagalakan ng bawat isa, Panginoon. Upang sa ganun lagi kanilang mauna, Panginoon, sa kanilang buhay. Upang mabibigyan kanila, Lord, ng kagalakan habang sila'y nabubuhay sa mundong ito. Purihin ka, Lord. Hallelujah. Habang ikaw ay nakatayo ngayon, ano bang kahilingan mo sa Panginoon? Bagwitin mo. Kung sa tingin mo malaki yung pagkukulang mo sa Panginoon, nilang ngayon hindi pa nakikita sa buhay mo yung salitang committed. Itulog mo sa Panginoon kung gusto mo maging committed ka. Kung gusto mo magbubukas sa iyo, Diyos ang ibang klaseng pamor para sa iyo. Habang ikaw nabubuhay sa mundo ito, banggitin mo anong gusto mo sa buhay. Banggitin mo anong gusto mo sa buhay mo. Ayun. Purihin ka, Lord, sambahin ka. Let your power, God, let your power, let your presence pour out each and every one. Let your power move in this place. Hallelujah. Let your Holy Spirit each and every one. Hallelujah. Magministeryo ka sa bawat isa sa umagang ito. Iparanas mo, Lord, ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo, Lord, ang iyong kadakilahan. Iparanas mo, Lord, ang iyong kalawalatian sa bawat isa nito. Purihin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Dakilain ang ngalan mo. Luwalatin ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Jesus! Hallelujah! Patuloy mong pagpalain, Lord, ang iyong mga anak na ito. Gamitin mo, Lord, sa iyong karyan, epektibo, Lord. Patuloy kang kumilos sa iyong mga anak na ito, Lord. Hayaan mo, Panginoon, mag-aaring ka sa kanyang puso. Mag-usap ka, Lord, upang ang mga batang ito, Lord, lalaki na magiging epektibo sa iyong kaharian. Magamit, Panginoon, na may anointing, magamit na may kapangyarihan, magamit na may karunungan. Sa ngayon pa lang, Lord, may ginagawa ka sa mga batang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, tuloy kami namin inilapit sa iyo, Panginoon, ay ang lingkod na ito, ang iyong anak na ito, Panginoon, na kung saan may pananampalatay pag-ibig sa iyo. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, yung anak na ito. Patuloy mo, Panginoon, na kupupin ang iyong anak na ito. Ilayo mo sa anumang salot sa mundong ito. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa kanyang buhay upang mamumuhay ang anak na ito sa mundong ito. Punong-puno ng kagalakan, kasaganaan, at pamuhay ayon sa iyong kalooban. At Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang tunay may tayo sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Naniniwala po ako yung salitang committed ay tunay makikita sa kanyang buhay. Dahil ngayon pa lang, sumampalataya po, Panginoon, na may ginawa ka na sa iyong anak na ito. Sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka namin, Lord. Pinasalamatan ka namin. Dahil totoo, buhay ka namin pinaglingkuran. Salamat, Lord, sa mga pabor na pinaparanas mo sa iyong anak na ito. Patuloy mo pa siyang pagpapalain, gamitin na may anointing sa ministry na mayroon siya. Upang magampanan niya, Panginoon, nito na may pagmamahal at pananampalataya. Ilayo mo siya sa pananaligang pandaraya. Ilayo mo siya, Lord, sakit o karamdaman.
Ilayo mo siya, Panginoon, sa mga tao na kung saan ginamit ng mundo ito para sirain ang kanyang pananampalataya. Balutan mo ang iyong anak na ito na iyong kapangyarihan upang magampanan niya kanyang tungkulin, upang maparagalan yung pangalan. Sa pangalan ni Jesus, magpalain mo na lubusan yung anak na ito na nagsakripisyo ng test, maparangalan ng pangalan mo. Yung salitang kumiti, itatak mo sa kanyang puso at isipan na sa ganun, lagi siyang visible, lagi siyang makita sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pinupuri ka namin, Lord, sinisambay, tinataas ka. Bilang ang Diyos, Diyos sa pagpapala. Patuloy kang pumilos, Panginoon. Gamitin mo yung anak na ito na may kapatiran, karunungan upang magampanan niya kanyang tungkulin, Panginoon. Naway may priority kanya lagi, Lord. Naway salitang kumitin ay makita sa kanyang buhay upang sa ganun mabibigyan kanya ng kagalakan, Panginoon. Walang dahilan, walang kakiran na kanyang gagamitin sa mga kanyang salitang kumitin ay tunay, ay tatak mo, ay patik mo sa kanyang puso at mula ay magpakailanman, Panginoon. Lagi niya may priority ang iyong gawain bilang pagmamahal niya sa iyo, bilang pananampalataya niya sa iyo. At ako'y naniniwala na ibubuhos mo sa kanya ang pabor na mga pagpapala na gusto niya sa kabuhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka ng Lord, pinasalamatan ka namin. Ikaw ang Diyos, Diyos sa pagpapala, Diyos sa pag-ibig, Diyos na himala. Patuloy, Panginoon, aming nilapit sa iyo, harapan niyang anak nito. May mga pangarap ang iyong anak nito, Lord. Patuloy mo na, Panginoon, na samahan sa kanyang mga pangarap upang magtagumpay ang iyong anak nito, Lord. Ilayo mo sa tukso, ilayo mo sa disgrasya, ilayo mo sa karamdaman, nagsasalangkol, panutan mo, dahil kapangyarihan anak nito. Magkapabay sa mundo ito, tutulong na kagalakan, magkapananawan na kanyang tungkulin, upang sa ganun, maliwalhati yung pangalan, mabigyan niya, Lord, ang pag-ibig at pagpapalataya, maalagaan nila ito, dahil ito para sa iyong kaluwalan niya. Ipahintulong kumawa na mangyari sa iyong anak nito sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo ng lumusan ang salitang kumitin, Panginoon, na tima namin pinag-aralan, pinagkulay-kulayan ngayon, na huwag magkita ito sa kanyang buhay, upang mula ngayon, magpakailanman, maging liwanag sa saligid nito, maging asin sa saligid nito, dahil tunay kumitin na nalata o ng tima na pinag-aralan, ay tunay na buhay sa kanyang buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan. Lord, patuloy kami nagkakaisa lumalapit sa iyo. Ikaw ang Diyos, Diyos sa mahabagin. Ikaw ang Diyos, Diyos sa pagpapala. Walang imposible sa Lord. Lahat ay kaya mong gawin sa oras ito. Buwang aming puso, nilapit namin sa harapan yung anak na ito. Magpumukas na nawa na mga pagkakataon sa kanyang buhay, na gusto niya sa kanyang buhay. Pagkaluban mo nawa, Lord, na trabaho o anumang pangarap niya sa kanyang buhay. Upang makapabuhay siya sa mundo ito, may kagalakan at kasaganaan. Patuloy na nawa, Lord, magbibigay sa kanya ng karunungan upang magampanan ang kanyang tungkulin. Bilang paper ng music day, patuloy mo siyang patatagin, palakasin, anumang pantarayan ng away. Sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Pag-alinglangit na kumaran, kawalan ng gana, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang nagpasa ng anak nito. Di wala ko itong pangarap, Lord, yung anak nito. Kundi magpipitisyo sa lahat ng pangako ng Panginoon. Physical, spiritual, financial blessing, mangyayari sa iyong anak na ito sa pangalan ni Jesus. At ang salitang kumidit, ikatagpunawa sa kanya po sa isipan upang lagi sa physical at pagkakasama namin namin sa ikawain nito. Yung pulis na nagkira sa kami nito na umaga ng pulis na kami. Dati kami magkakaisa magpulis sa iyong pangalan. Dahil ang salitang kumidit ay tunay makikita at ipinahin mo at ipinatik mo sa kanyang puso. Maraming salamat sa tagumpay sa pangalan ni Jesus. Patuloy mong pagpalain yung mga anak nito, Lord. Gamitin mo with anointing, with power, with wisdom, with knowledge. Lord, patuloy mong gamitin upang sa ganun mga anak nito, marami sa ministry na mayroon pong kagalakan, mayroon pong pagmamahal, mayroon pong pananampalataya. Dahil ang lahat ng ministry mayroon sila, ginagawa nila ito para sa iyong karangalan. Sa pangalan ni Jesus, lalaki ng bata nito, mag-epektibo sa karyan mo. Lalaki na ninyo kayong palagi salitang kumitin, ay may tataks na lang po sa isipan. Pamahalagahan nila ano ang tungkulin na mayroon sila. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo yung mga anak nito, physical, spiritual, financial, sa tanging pangalan ni Jesus, sa tanging pangalan ni Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan, kinataas kami na nakila, Lord, patuloy ang kumilos, gumawa at himala. Nakikita mo ang iyong anak nito, na nakila ang kanyang mga ginagawa sa ikarya. Patuloy gumagawa kami ng mga bagay na nuluwalhati ka.
Patuloy tumulong sa iyong gawain, Lord. Nakikita mo kanyang sakripisyo, pagtiis, pagluha, pawis, Panginoon, na ginamit niya para maparangalan yung pangalan. Lord, naniniwala po kami na sabi mo sa aklat ng Korinto, hindi masasayang ang pagpapagal sa iyong karyan. Kaya naniniwala po ako, Panginoon, pagpapagal sa iyong anak na ito, sakripisyo, pagtitiis, naniniwala po ako na suklian mo ito ng mga pabor, pagpapala, gantimpala ng mga pangako mo. Ipahintulot mo nawa sa pangalan ni Jesus, yung salitang kumiti bilang tima na itinuturo mo sa amin ngayon, binigay mo sa amin ngayon, nawa ito ay magkikita sa kanyang buhay, magpakailanman, upang manatili siyang tapat hanggang wakas. Sa pangalan ni Jesus, pabor, favor and favor, favor upon favor, blessing upon blessing, mangyari sa anak na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, Panginoon, sa kanyang trabaho, sa kanyang pinag-abalahan, patuloy mo siyang gabayan, ingatan, upang sa lahat ng kanyang ginawa sa pang-araw-araw pagtitinda, ikaw ang Diyos may taas, at kaligtasan ay lagi niyang maranasan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, Lord. Patuloy kang kumilos sa iyong anak na ito. Patuloy kang gumawa sa iyong anak na ito. Ilayo mo sa anumang tukso, disgrasya at karamdaman. Balutan mo yung kapangyarihan upang magkapagtrabaho ng maayos, Lord. Masuklayan niya ang mga mahal sa buhay, ang mga pangangailangan. Panginoon, patuloy mo bigyan, Panginoon, kalakasan, physical, spiritual, upang sa ganon, habang siya ay nabubuhay sa buong ito, lagi masunod niya ang iyong kalooban. Patatagin mo, palakasin mo, dagdagan mo pa ang kanyang pananampalataya, Panginoon, upang tunay ikaw makita sa kanyang buhay, magliwanag siya sa iyong sa mundong ito, maging asin siya sa mundong ito, sapagkat tunay, sa oras na ito, yung salitang kumitig ay tunay na ipatik mo, na itatak mo sa kanyang puso. Sa pangalan ni Jesus, at balang araw, Panginoon, maluwalhati ang iyong pangalan, sapagkat sumampalataya po ako na may gagawin kasi yung anak na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pagpapala na buhat sa iyo, igawan mo, ibuhos mo na sa iyong anak na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Panginoon. Dakilain ka. Luwalatihin ka. Itataas ang pangalan mo, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Narito ang iyong mga anak nagkakaisa. Umaasa na may gagawin ka sa aming kaligtahan, Panginoon. Umaasa na magbibigay ka ng pabor sa bawat isa. Lumalapit. Itataas ka, Panginoon, sa gitna ng hamon sa buhay, digmaan, kaliwat kanan, itataas namin ang iyong pangalan. Dahil alam namin ang lahat na nangyayari ito, ay ito'y kapanintulutan mo. At dalangin po namin, Lord, patatagin mo, palakasin mo ang bawat isa, upang manatili kami magkakaisa hanggang wakas. Maraming salamat sa mensahe na binigay mo sa amin ngayon, na ipagpalain ang bawat isa na narito. Maraming salamat sa tagumpay at ang bawat isa, Lord, pansamantala na uuwi sa lantahanan. Ingatan mo na at gabayan sa lahat ng iligtas at may kagalangan sa bawat tahanan na mayroon sila. Maraming salamat, Lord. Kalugan mo nawa. Tanggapin mo nawa ang aming papuri. Masarap sa pagpanagkila sa mga ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Maraming salamat. Diyos po magpala sa bawat isa sa atin. Kaya salamat, no, sa bawat isa. Sa bawat isa at ngayon nakaka-amaze, no, yung nangyayari sa atin. Napatuloy tayo dahil ganun talaga kapag ganito talagang taong ligmaan talaga. Sabi nga ni Bishop, ito yung parang naligligan. Liglagan digmaan ito. Yung iba sugatan, yung iba napilay, yung iba namatay. Salamat tayo. Hindi tayo namatay. Buhay tayo. Doon po paglabanan sa Christian battle. Mayroong talagang malagas, mawala, may mga pilay, mayroong masugatan. Pero salamat sa Diyos na tayo kanyang iningatan, kaya nanatili tayong tapat hanggang ngayon. At hindi lang hanggang bukas. Natili tayong tapat. Kaya ngayon, it is the last Sunday of September 2024. Mamayang hapon, mayroon po tayong feeding program sa ganap po ng alas 4. It is the last Sunday of the month. We have a feeding program natin gagawin dito lang po sa Manoyudos po tayo. Kaya yung ating sigan offering, po natin magluto po tayo ng lugaw at muli tayong magpakain. Buhay na natin ito dahil nga sabi natin na magbibigay tayo ng magandang halimbawa bilang Kristiyano, bilang born again. Yan ay wala po yan,
ano natin, wala tayong hinihiling ng kapalit sa mga tao na kapalit sa ating buhay, kundi dapat ma-impress sila sa ating ginagawa. Ang aral tayo ng salita ng Diyos, magpapakain tayo ng lugaw para sa mundong ito, nabibigyan natin ng kagalakan ng ating Panginoon. F5. Ginawa natin ito hindi sa tao, hindi sa bar, hindi sa religion, hindi naman, kundi dahil sa ating pagmamahal. Bigyan natin siya ng kagalakan sa ganitong klase ng parang. Kaya yung sakripisyo natin, higit ang sakripisyo ng Panginoon. Nasugatan siya, nasaktan siya, namatay siya. Sa pag-ibig niya sa atin, ganito lang gawin natin. Kung anong ipinuturo niya sa atin. Sakripisyo, napakasimple lang yan. Hindi tayo masaktan. Mabusog pa tayo sa lugaw. Di ba? Kaya yun ang ating gagawin. Dahil habang tayo usong mundo dito, i-search natin na makalangit na tayo. Wala tayo ibang pinagpapalingan kung di mabigyan ang kagalakan ng Panginoon. Yung pag-feeding program, ay gagawin natin mamaya upang sa matutuwa sa ating Panginoon. Panalangin natin ang bawat kaloob, gamitin natin yan mamaya sa lugaw. Panginoon, ang bawat kamay na kaloob na may pag-ibig pananampalataya, gumawa ka ng iba. Nasa kanang Lord, hindi masasayang ang kanilang kaloob. Maraming salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat sa mga isa na kaloob Diyos mo magpalag sa atin. Kaya, remember, mamaya mayroon tayong youth night. Youth night ba? Tama din. Youth night at Jubilee night. Yung Jubilee night pa. May tansa mamaya, no? Yung kahit sila, may special number sila. Kasi nag-apoy yung tansa ngayon. Yung iba kong iwan ko lang kung may apoy pa ba ito. Sindihan natin mamaya. Kaya, nandito yung mga nandito na yun. Mga ganun sila dati. Ginagamit ko eh. Okay. Kaya narito, nakakaya naman ang kabataan ng tansa. Nandito, tapos wala tayo, no? Kaya, no? Dito kayo mamaya. Nandito na yun sila. Sabi ni Robert, mga ganun sila darating. Excited yung mga kabataan doon. Kaya, sana nandito kayo mamaya. Kahit kayo dalawa na lang, kayo na natira. Ano ba yan? Sabi nga, labanan yung mga nito, may nasugatan, pilay, pumatay. Buti tayo, buhay. Kaya ito yung iningatan tayo ng Panginoon. Nilang kasimple, iningatan tayo ng Panginoon. Kaya yun, at mamaya balik tayo sa ganap ng, ang start natin kasi alas 4. Diba? Kasi magluluto tayo alas 2. Magluluto alas 2. At alas tayo alas 4. Dito lang tayo sa Manuyo lang siguro tayo. At yan yung talipapa. Yan tayo. Para medyo malapit lang. Diyan tayo sa ganap ng alas 4 o 4:30 nandun po tayo. Preaching tayo at magbigay tayo ng lugaw at mamaya magbigay tayo ng ano. Wala tayo tayo. Naubos na yung ano natin. Si flyers natin magbigay tayo mamaya. So yun po, no? Kaya salamat sa bawat isa. No? Yun pala, yung mamaya pala after ng Jubilee night, meron tayong meeting. Dahil yung mga place natin, iabot natin. Mamaya sa sinong ngayon at ang hanggang sinyata natin hanggang bukas yata yung wala pa bukas kasi bukas kami bibili ng electric kita kasi electric kita nakakaya ko kay Elmer ginamit natin yung nakakaya ko Elmer kasi siya pa ang nag-report saka bibili tayo ng yung ito na stand niya para magamit natin doon sa stand at saka yung parang bakal sa likod na mamaya mag-iikot nga po kung nakano dito sa Saraon nyo, saraon. Araw ba? Raon at saka yung guitar sa Rodi kasi sabay-sabay baka bukas na hapon makabili tayo at sa lahat ng magbibigay si Gerald na bigay na so siguro bukas kung di kaya ko sa hapon Martes kasi bibili pa tayo ng yung sinabi niya na epoxy yan dami na tanggal dyan ito bukas lang Clam, bibili tayo ng clam. Video pa rin Yan, tapos ayusin natin ito.